Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karib natin, magugulat ka. Lahat bumaliktad na. Nako po, Judge at VP Sara, sanib persa na, di mapigilang binagsak si BBM. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po lahat, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, nako, ito i-share ko lang po sa inyo kasi si Akbayan Representative si Danya ba yan? Yung ngiwi-ngiwi mga kababayan, ito, nag-comment na naman, nagbigay na naman po siya ng komento patungkol po kay Vice President Sara Duterte. Aba, bakla yata ang isang to mga kababayan, ha? Nako po. Ito ang sabi niya mga kababayan. Teka lang, zoomin natin. Si Danya, Akbayan Party List Representative Percival Sidanya. Sabi niya po, gusto kong sabihin kay BP Sara, te, hindi ito usapin ng juwaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Nako. Mga kababayan, sino ba? Ang tanong, no? Sino ba ang nagsabi na juwaan ang juwaan ito, no? Ikaw lang yata, Percival Sidanya, ang nagsasabi niyan, no? Yan, napapaisip tuloy ako ngayon, mga kababayan, baka bakla yata ito, no? Bakla. Itong si si Percival, base po sa kanyang mga komento, te, hindi ito usapin ng juwaan. Sinabi ba ni VP Sara na juwaan ito? Yung ginagawa nyo? Seryoso po yung ginagawa ninyo, no? Pero well, anyway mga kababayan, baka hindi na naman makatulog itong si Danya dahil nung unang 'di ba? May shinare ako dito mga kababayan, sabi niya hindi na tayo makatulog, sabi niya. Hindi na raw sila makatulog mga kababayan, no? Well, anyway, huwag kayong matulog, gawin niyo po yung mga gusto niyo gawin. Well, anyway, wala rin naman kayong napapatunayan. What I'm trying to point out here mga kababayan, bakit niya sinabing juwaan? Hindi ko magets, no? Hindi ko magets yung yung argumento niya dito mga kababayan. Ikaw ba talaga isang public service o ikaw ay isang marites? Di ba? Servant pala, servant. Ikaw ba ay public servant or ikaw ay marites, si Danya? Well, anyway, ano pong inyong opinion dyan? Comment nyo na lang po mga kababayan at eto na nga. Simulan na po natin panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po mga kababayan. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang gobyerno ngagba tila nasampal ng kahihiyan, lalong-lalo na ang kanyang Senado at Kamara matapos tahasang ibinunyag mismo ni Associate Supreme Court Justice Amy Lazaro Javier at Commission on Audit o COA at binasagang katahimikan at katotohanan. Nagsalita na sa publiko patungkol sa mga kababalaghan na nangyayari umano sa PhilHealth. Pero Nako bago po. tayo patuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, walang lihim ang hindi nabubunyag. Sadyang nagkalabasan na talaga ng katotohanan at tila totoo talaga ang kasabihan na walang baho ang hindi aalingasaw at hindi mananaig ang kasinungalingan laban sa katotohanan. Matapos ang pananahimik, Associate Supreme Court Justice Amy Lazaro Javier at Commission on Audit o COA binasag na ang buong katotohanan sa PhilHealth na pilit ayaw ipalabas ng gobyerno ngagba ngayon at bayarang media mula sa hinihingi ng Supreme Court at binigyan ng 10 araw para magpaliwanag o pagbibigay ng komento nila Marcos Jr., House Speaker Romualdez, Senate President Chis Escudero at Lucas Bersamin patungkol sa 2025 General
General Appropriation Act or GAA na kung saan iyon ay unconstitutional. Ngayon naman, tahasang ibinunyag sa publiko ni Associate Supreme Court Amy Lazaro Javier at isiniwalat nito na bankrupt na umano ang PhilHealth. Ito ay Nako. Teka lang ha. Bankrupt na di umano ang PhilHealth, mga kababayan. Paano nangyari yun? Hindi nga binigyan ng subsidiya ng gobyerno kasi sabi po nila, malaki ang pera ng PhilHealth. No? Pero ngayon, mababalitaan natin, nako po. Bankrupt pala ang PhilHealth. Ayon po yan dito sa isang judge, mga kababayan. Nako. Paano ba yan? Sino ang magpapaliwanag sa atin? Sino ba ang finance secretary natin? Secretary Ralph Recto. Yan, magaling to sa pera, mga kababayan, ha? Magaling po to sa pera. Si Recto. Siya po kasi ang pasimuno, no, diyan sa pagkuha ng almost 90 billion ng PhilHealth na, 'di ba? Napunta nga rin yan sa korte kasi mayroon din nagpetisyon na wag ding kunin ng gobyerno yung pondo ng PhilHealth na almost 90 billion. Pero bakit ganoon? Nagkamali kaya sila sa pag-aaral nila or sa kanilang mga nakuhang impormasyon? Kasi kung eksakto po ang impormasyon na nakuha nila, wala po tayong mababalitaan ngayon na bangkarote, no? Ang PhilHealth, naku, malaking gulo ito kasi biruin mo, millions po ang members, no, ng PhilHealth. Malamang yung iba matatanda na kasi sa tagal ba naman ng PhilHealth na kolekta ng kwarta. Nako, kaya nga malaki nang naipon nila kasi marami po ang matagal na naguhulog tapos ganun lang. Kukunin po nila tapos ngayon mababalitaan bangkarote. Nako po. kinumpirma mismo na ayon mismo sa report ng Commission on Audit o COA at ito'y nabanggit mismo sa isang oral argument kamakailan lamang. Bilang isang patunay ay ating panoorin at pakinggang mabuti ang video na ito at dapat malaman ito ng taong bayan. Net income, Your Honors, is being plowed back into the reserve fund. Yes, but later I will show you the report of COA, which shows that PhilHealth is bankrupt. So yun, mga kabayan, may report pala ang COA na ang PhilHealth ay bankrupt. Nako, hindi po sa atin nanggaling ang impormasyon yan, ha. Diyan po kay Justice Lazaro, no? Ngayon, paano kaya nila ito pasisinungalingan ngayon? Isang justice po ang may hawak ng ebidensya na kung saan galing po sa COA ang report, ha, na bangkarote ang PhilHealth. Nako po. Bawal ang magkasakit ngayon, mga kababayan, no? Walang alalay, no? Coming from the government. Nako po talaga, oo. Actually, I don't know if you're aware of that. You ought to be aware. If you're And COA has repeatedly highlighted that in its letters to PhilHealth. And then COA said that for many years, at least 3 years, 21, 22, 23, the reserve fund of PhilHealth is much, much less than its actuarial fund. So, kakaunti na lang, mga kababayan, ang reserve fund. Paano nangyari yun? Di ba, kaunti lang naman na mga members ang nagki-claim, no, ng PhilHealth benefits. Kasi hindi ka naman araw-araw magpapa-hospital, di ba? Yung iba nga, hanggang ngayon, sabi nila, hindi pa sila nakakapag-claim ng kanilang benepisyo sa PhilHealth sapagkat hindi naman sila nagkakasakit. Ngayon, saan napupunta? Napupunta po yan sa reserve fund, di ba? O kung hindi ito magamit, mapunta to sa reserve. Pero bakit ganon? Mas konti na lang ang reserve fund kaysa po sa actual fund nila. Teka lang, baka saan kaya napunta? Saan kaya na-deposito? Yan, ha? Saan kaya na-deposito yung reserve fund? Baka sa mga bulsa ng mga buhaya, wag naman sana, mga kababayan. Pag ang buhaya pa naman ay kumain ng pera, nakakita nga ako, no? Natutuwa po ako sa social media kasi nakikita ko po may mga buhaya kumakain talaga ng pera. Si Tambaluslos nakita ko, 'di ba?
Ang galing nilang gumawa, pinapakain ng pera yung mga buhaya. Actuarial estimate. And Nakakagulat talaga na balita na maliwanag pa sa sikat na araw ang iyong narinig, mga kababayan, na ayon pa mismo sa COA at kinumpirma mismo ni Associate Justice Ami Lazaro Javier ay bankrupt na ang PhilHealth. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan. So yan mga kababayan, ano po ang inyong komento dito? I-comment nyo na lang po sa baba at ito pakinggan po natin yung ilan po sa komento ng ating mga kababayan. Ito na. Na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kawawa kaming mga maralitang Pilipino. Wala ng pag-asa sa PhilHealth. Mas lalong maraming mamamatay na Pilipino dahil sa kulangan ng pondo. Masakit na katotohanan na bankrupt na ang PhilHealth. Bakit pinakialaman ng perang kontribusyon ng mga tao? Hindi pwede palusot general gamitin. Bakit ganun mga kababayan? No? Bigla ko lang naisip, no? Sa Department of Education, tinapyasan nila ng napakalaking pondo, no? So meaning, ang pumasok sa isip ko, baka gusto nilang gawing mangmang ang bawat isang Pilipino, ordinaryong Pilipino. Dito naman sa PhilHealth, hindi po nila binigyan ng subsidy. At ito, nababalitaan po natin na bankrupt yung PhilHealth. Ngayon, ang pumasok naman sa isip ko, bilang isang ordinaryong Pilipino, baka gusto tayong gurgurin ng mga ito, no? Nang hindi natin namamalayan, no? This is indirect, kumbaga. Indirect gurguran ito, mga kababayan. Ilipat sa kaban ng bayan upang hindi na mangutang ang gobyerno ng pera sa World Bank. Kung sino ang advisor o nag-conspire dyan sa PhilHealth Fund, makulong din. Mga magnanakaw sa opisyal ng gobyerno, mahiya at makapal ang mga mukha ninyo. Taong bayan ang naghihirap sa kagagawa ninyo. Huwag nang maghulog ng PhilHealth pati yung pera for impeachment for BP na binigay nila sa Congress and Senate para favor for impeachment. Pera natin iyon. Kawawa tayong mga nagbabayad. Mayayaman na sila. Pinag-interesan pa ang pera ng mahihirap. Yan ba ang iboboto nyo? Magising na tayo. Grabe, nakakapanindig balahibo ang gobyerno natin this time. Bakit pa hindi ipinakulong si BBM? Walang pakialam. Grabe, Diyos nang bahala sa inyo dyan sa palasyo. End quote. Magkakaroon na po ng pagkakataon si BP Sara na maipagtanggol ang kanyang sarili, no? Makapagsalita, makapagpahayag sa proper forum. Na-impeach na po siya sa lower house. Bakit po mas masaya ako? Siyempre, makikita na po natin yung side ni BP Sara. Makikita na po natin yung, kasi pag nanonood po tayo ng mga investigation dyan sa House of Representatives, House of Representatives, no? Mga magna dyan. Kitang-kita po natin, nanggigigil tayo, no? Yung kawalan po ng respeto sa Vice President, no? Yung talagang pagmamalabis nila sa kanilang impeachment power. Ngayon po, wala po silang impeachment power. Pupunta po sila dyan, lahat po ng ilalatag nilang ebidensya pwedeng questionin. No? Pupunta sila sa Senado, pwedeng ma-question ng mga abogado ni BP Sara sa pangunguna ni Pangulong Duterte. Malapit. Natutuwa ako kasi hindi na po magiging one-sided, no? One-sided yung magiging labanan, no? Talagang kahit po sabihin natin na hindi fair yung kung ano man mga senador composition niyan, wala po tayong magagawa. Wala silang magagawa kundi masaksihan ng tao kung sila ba ay bias o hindi. Ikalawa, masasaksihan ng tao kung ano yung mga isinampa kay BP Sara at kung anong ebidensya meron tong mga taga-HOR. Pinangunahan po ng presidential son ang pagpirma, no? Siya po yung kauna-unahan. Ano po ibig sabihin niyan? Wala na pong paglilihim sa pamilyang Marcos. At saka yung doble kara po nila, no? Yung
Pero ganun pa rin mga kabayan eh. Ganun pa rin yung stand, no? President Bongbong Marcos Jr. Ha? Sinasabi niya nga na wala namang daw gumalaw sa kanyang mga kaalyado dito sa Kamara, no? Sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Pero baka hindi alam, no? Na President Bongbong Marcos Jr. imposible naman, no? Anak mo, di ba? Anak mo yung gumagawa ng ganyan tapos hindi mo alam. No, maybe alam niya, nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan lang. Well, anyway, kung hindi niyo pa alam, may papaalam po natin, no? Na si Sandro Marcos nga po, mga kabayan, ang nanguna sa pagpapapirma, no? Ng dito sa mga congressman to impeach, no, Vice President Sara Duterte. So, hindi na po nila madidinay, hindi na po nila maitatago. Noon pa man, halata na po natin sila. Pero ngayon talagang lantaran na po ito, no? Lantaran na po ito na talagang eto na. Kahit anong gawin, kahit anong sabihin mong hindi ka pabor sa impeachment, paano hindi ka pa pabor? Anak mo. Anak mo ang nangunguna. Ibig sabihin, pabor na pabor ka. 'Di ba? Papaboran kahit ayaw, papaboran mo pa rin anak mo 'yan, magkakahiyaan dito eh. 'Di ba? Yung doble kara na iba yung sinasabi ng ama, iba naman yung ginagawa ng yung totoong ginagawa ng pinsan, ginagawa ng anak, ginagawa ng asawa, no? Sa sinasabi, masarap pakinggan yung sinasabi. Ayaw niya ng impeachment, pero ang anak at pinsan na nangunguna sa impeachment. Ano po ibig sabihin yan? Ito pong pamilya na to talaga wala po. Ang Duterte po pag nagsalita. Yun na yun. Meron pong ano tawag doon? Meron Political will. Paniniwalaan mo. Ito talaga. Credibility, sasabihin ng yan. ama, Diba? Hindi. Kung papipiliin tayo kung sino ang mas credible, no? May credibility na magsabi ng katotohanan at paniniwalaan ng taong bayan. Aba, siyempre, dito na tayo sa Duterte. Marcos, mula nang maupo hanggang ngayon, no? Puro baliktad ang sinasabi. Biruin mo pati sa impeachment, di ba pati sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, baliktad pa rin ang sinasabi. Ano ba talaga? Kailan ba kayo talaga magiging tapat sa mga ordinaryong Pilipino? No? Kailan ba talaga kayo magiging honest? Nako, nagkaroon pala tayo ng presidenteng hindi tapat, mga kababayan. No? Sana dito man lang, sa mga salita mo man lang, ba? May chance ka pa, 3 years kung aabot. Yeah. Maging ano ka naman, maging totoo ka naman sa mga sinasabi mo. Baka sabagay ngayon nga halos wala nang naniniwala eh, no? Kung di yung mga panatiko na lang, di ba? Nila, yung mga fans na lang nila yung naniniwala sa kanila. But yung iba, siguro nga yung mga ibang fans nila ngayon nagdadalawang isip na kung paniniwalaan pa ba nila yung sasabihin ng kanilang hinahangaan na presidente, di ba? Kasi kayo, witness naman kayo, mga kababayan, di ba? Simula nang naupo po, hanggang ngayon, puro kabaligtaran po ang sinasabi at mga nangyayari, mga kababayan. Kaya kayo, tayo nga mismo, di ba? Nagdadalawang isip na, hindi na talaga to dalawang isip, no? Ano tayo? Confirm na natin na walang isang salita ang ating President Bongbong Marcos Jr. Well, anyway, kung mayroon naman siyang isang salita, ipakita nila yung ebidensya nila kung saan, 'di ba? Kasi tayo may mga ebidensya po tayo, no? Through the news, 'di ba? Nanggagaling po sa mga news, sa mga mainstream media pa galing yung kanyang mga sinasabi, pakikita mo sa reality, no, sa totoong buhay, iba pala yung nangyayari sa kanyang sinasabi. Kaya yan, mga kababayan, ikaw na nanonood, nagdadalawang isip ka na ba na maniwala sa mga sinasabi ng ating Pangulo? Well, anyway, mga karibyo natin, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, comment lang po sa baba para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na